14. Hello, ma'am. Ayan! Hello! Good evening, GFox believers! Okay, so kakaiba naman po talaga ang ating training for today, no? It's not just about training, but at the same time, sharing. No, nakakatuwa because we have a lot of guests na mag-share din ng mga experiences nila with the Elixir Placenta. Okay, so uh, sisimulan ko po muna sa inyo, no, i-explain and also give you a brief background of how Elixir Placenta helps sa ating mga kababaihan, especially ang ating mga women, no? Yung mga men natin, pwede naman pong sumali, wala naman pong problema. Sabi nga sa mga trainings natin before, no, kapag masaya si Mrs., kapag masaya ang ating mga women, syempre, masaya din ang mga kalalakihan. Okay. Ayan, ano. So, nakikita po ba ang aking screen? Is it clear naman, Sir Yes Joseph? po. Yes Wala po. namang nakaharang. Wala po, wala. Malinaw. Ayan. Yan, minsan kasi nakaharang ang mga screens namin eh. Okay, ayan, ano. Ayan, mag-spotlight lang ako. Okay, so this is about Elixir Placenta. As we all know, Elixir Placenta is really the premium product of GFox. It has 14 ingredients. Itong 14 ingredients ni Elixir Placenta, kakaiba talaga, no? Doc Francis has been talking about COVID, he has been talking about diabetes, and makikita natin that those ingredients that kasama dito sa Elixir Placenta ay maraming nang itutulong sa atin. It's not just about the COVID, it's not just about diabetes, not just about hypertension, and some of the testimonials na meron tayo before. But it also helps women. Okay, chat po tayo dito sa ating chat box, ano? Ano-ano ba ang mga health issues ng women na alam natin? Sige nga po, pa-comment ako sa chat box kung ano-ano po yung mga health issues na alam natin. Yes, we have PCOS, no? Polycystic ovarian syndrome, okay? What else? Myoma, okay? Breast cancer, okay? Ano pa? Ano pa ang mga PMS? Yes, premenstrual, no? Cis, yan, cancer, irregular mens, endometriosis, napakadami. Sobrang dami talaga, no? Makikita, ovarian cyst, cervical cancer, yes, that's right. Dysmenorrhea, okay. Ang dami talagang health issues ng ating mga women. Akalain niyo ba yan? No? And we are all aware of this one, that we are really experiencing it. Okay? Even the teenagers, kahit mga teenagers natin, first time nila magkaroon ng menstruation, nako, meron ng mga dysmenorrhea na nararamdaman. Okay? So we're not just, hindi natin kinakahon, no, ang mga health issues ng women sa mga elderly or malapit na mag-menopause, but even now, just imagine that in this world that we are in now, napakadami ng mga women with PCOS. Hindi natin alam saan ba to, parang nagiging ano na siya, nagiging madami na talaga, no? Nagiging outbreak ng women itong PCOS na ito. So these are the common female health issues. We have this pregnancy related. Dati, no, just imagine before, napakadaling magbuntis ng mga kababaihan. No, napakabilis lang magbuntis. As you mentioned, no, yung aking father, if you would just know, yung father ko, silang magkakapatid, 10 sila. 10 silang magkakapatid. Ganun kadami yung mga anak dati, no? May mga 10, may 11, may 12, ganyan. Pero ngayon, grabe, nahihirapan na ang mga women. Kahit isang anak lang, nako, hirap na, no? So, or yung iba naman, talagang nagkakaroon ng family planning, dagdadalawa lang, ayan. Nagkakaroon ng infertility, okay? Common din ng breast cancer, okay? Uterine cancer, urinary incontinence, and even UTIs. Ayan, no? Menopause, cervical cancer,
menstrual disorders. Kaya hindi natin pwedeng palampasin ang mga health issues ng ating mga kababaihan. And how Elixir Placenta help in these female health issues? So makikita natin napaka-wide ng range no ng Elixir Placenta kung paano siya makakatulong sa health issues na ito ng mga kababaihan. Sa babae pa lang, napakadami na ng possible na magkaroon ng sakit, 'di ba? And we can see that Elixir Placenta can really help these female health issues. Nasa kababaihang side pa lang tayo ng health issues na ito at nakikita natin with the testimonies that we will be having later on kung paano nakatulong talaga itong Elixir Placenta. Let's start off with stem cell therapy. Some of you are asking, no, madami ako nare-receive ng mga inquiries nito. Ma'am, paano ba nakakatulong ang stem cell therapy or ang Elixir Placenta, especially for female health issues? What is stem cell therapy? As we all know, stem cells are undifferentiated. Diba? So alam natin yan. Lagi ko yung dinidiscuss sa ating trainings. Pag sinabi nating undifferentiated, hindi pa po siya specialized. Okay? Nagdi-divide po ang ating stem cell at pwede siyang maging red blood cell, pwede siyang maging white blood cell, pwede siyang maging kidney cell, pwede rin po siyang maging egg cell. Okay? So, ang stem cells po na ito, no, ang stem cell therapy ng Elixir Placenta can be used for ovarian regeneration. Ito po yung kaya niyang or pwede niyang tulungan ang ating ovary na mag-produce ng mga fertilized egg. Okay, some of us, some women, especially those ones with PCOS, no, nahihirapan po si ovary na mag-produce ng fertilized egg. Kaya nagkakaroon ng infertility. So, si stem cell therapy can help, no? It can help. It can become a specialized stem cell, which is the egg cell, that can help infertility for females. Okay? It can also help regenerate, improve yung mga areas na may injury, improve yung areas na merong trauma, okay? Improve yung areas na merong general aging. Ano ba yung general aging? Ito po yung mga mag-menopause na. Okay? So, as we degenerate, no? As we get old, lumalabas na rin yung mga sakit-sakit. Okay? Ayan. So, the stem cell therapy has the ability to heal itself. Pwede niyang i-repair yung tissue and pwede niya rin pong i-minimize yung mga inflammation. I will not go dig deeper about different problems ng ating female health issues kasi gusto ko pong mag-focus tayo today talaga no, sa ating mga testimonies. But pasadahan ko lang po muna ang ating mga active ingredients na nakakatulong at para mas mabigyan natin ng mas masarap, no? Mas masarap na view, kumbaga, yung mga testimonies natin later. Kasi dito natin ma-feel na, wow, talagang ang mga active ingredients para talaga ni Elixir Placenta is really working, no? Sa ating mga females na ito. Okay, let's start off with Rhodiola rosea. Okay. Si Rhodiola, isa po siya sa mga ingredients ni Elixir Placenta. It can help balance yung ating hormones. Okay? Some women na nagtitake na ng Elixir would also testify, ma'am, kapag nagtitake ako ng Elixir, parang ang ganda ng menstruation ko. No? Because Rhodiola can also restore yung ating menstrual cycle. Okay? Kung dati, nagpuro spotting ka lang, ganyan, pero si Rhodiola rosea pala, kaya niyang ma-restore yung ating menstrual cycle. At the same time, it can enhance yung fertility ng women. Okay? Rhodiola rosea can also help, no? It can also help to lose weight sa mga gustong magpapayat, okay? Or babaan ng kanilang cholesterol level. Si Rhodiola rosea ay nakakatulong din po sa atin. At the same time, kaya niya rin pong makatulong sa ating stress, sa ating fatigue, and it can really help us to burn the fat. Okay? Isa pa lang yan sa ating mga active ingredients. We also have Angelica sinensis. Angelica sinensis, ito po, it can help
yung blood circulation natin. Okay? Kapag natutulungan ni Angelica Sinensis ang ating blood circulation, kasama na rin po yan yung ating blood circulation sa ating menstrual cycle. Okay? So Angelica Sinensis can also help sa dysmenorrhea, irregular menstrual cycle. Nagkakaroon tayo ng dysmenorrhea most likely, no, dahil may mga cyst or may mga malalaking mga nag-ovulate na, no, mga egg cells, okay, or may mga cyst din na hindi po maka-flow ng maayos yung ating menstruation. Okay, kaya nagkakaroon tayo ng pains. Ayan, ano? So kapag maganda po ang ating circulation, blood circulation ng ating menstruation, nape-prevent natin ang dysmenorrhea. Okay. Ang black currant seed oil din po, no? May mga questions ba tayo? Ayan, naririnig po ba? May echo po. May hina ang audio. Sorry. Okay, can you hear me, guys? Naririnig po ba? Hello? Okay. Ayan. Is it clear or no pa? Not clear? Sorry, hindi ko nakita ang mga chats. Okay, clear na po. Okay. Sorry. Okay. Ayan. Okay. Now I see the chats. Pasensya na. Okay. Ayan. Alright. Okay. So si Angelica Sinensis po ay nakakatulong for the dysmenorrhea, ayan, irregular menstrual cycle. Now, let's go to the blackcurrant seed oil. Blackcurrant seed oil, it helps to regulate yung ating hormonal imbalance. Okay, marami sa atin ito nakaka-experience, especially those ones na papasok na sa menopausal stage. Nagkakaroon na tayo ng mga hormonal imbalances. Okay, nagdi-decrease na ang ating estrogen level. Okay? So si blackcurrant seed oil, it also helps na mabalanse ang ating hormones, ang ating estrogen level. And at the same time, it helps to speed up yung ating metabolism. Okay. Yan. Now, let's go to the grapeseed extract. Ang dami, no? So, ilan na ba yon? Sige. Meron tayong stem cell therapy from the deer placenta. Meron tayong radiola. Meron tayong Angelica Sinensis, meron tayong blackcurrant seed oil, meron tayong grape seed extract. So pang-anim po ito. Okay, so grape seed extract, it helps to improve yung egg quality natin. Okay, as I have mentioned earlier sa mga women, no, na nakaka-experience ng infertility, okay? Si grape seed extract, ini-improve niya yung quality ng mga eggs. Okay? Kasi alam natin kapag during the intercourse, si sperm cell ay pumapasok sa atin, no? And talagang paunahan sila kung sino ang pinaka the best na makarating doon sa ating egg, no? Sa ating ovary, ayan, ayun ang winner. Okay? So however, kapag si egg ay hindi rin maganda, no? Hindi rin good quality si egg natin, hindi rin po mabubuo, no, ang ating fetus. Okay? So si grapeseed extract, tinutulungan niya ang ating mga egg cell, okay? Para mas maging maganda, okay, yung ating quality ng ating egg cell. Kaya naman, no, later we will be hearing a testimony na dating nagkaroon ng ectopic pregnancy pero ngayon, no, pregnant na. Ayan. So abangan natin yan mamaya. Magte-testify po siya sa atin, Okay. We also have the NMN. So pang-7 na po ito. It improves the metabolism, hormone levels, and at the same time skin of postmenopausal women. Okay? Because sometimes ang mga skin na ng women during the postmenopausal stage, nag-menopause na po, nagiging saggy na yung skin, bumabagsak na yung mga skin, okay? Because of lack of estrogen din, no? Hindi na rin balance yung hormones. So si NMN, nakakatulong po ito to help our skin to become more intact, okay? To become more elastic. Ayan. Ang damin talaga nitong natutulong sa mga kababaihan, okay? Then, we also have this 8th,
Okay, pang-8 na to. Wow, grabe! Miss Kimar, ang dami palang mga ingredients, active ingredients sa Elixir Placenta that are for women. Okay, so red ginseng, hindi lang ito sa male. That can also improve yung sexual function. Ayan, favorite itong red ginseng na ito eh. Okay? And however, according to the studies pala, no, study on menopausal women found that ginseng didn't statistically relieve the symptoms of menopause, no? Nakakatulong po talaga yung pag-relieve ng mga symptoms ng menopausals. Okay, so it really helps, especially kapag meron tayong not just sa menopause, no, but for women that are undergoing menstruations, ayan, so nakaka-help for the dysmenorrhea. Okay, sorry for that did yan. Okay, and then the fenugreek, yung fenugreek po natin, it helps yung breast milk production. Okay, ayan. So sa mga women that are planning to bear a child, okay, and who wanted also na maging maganda yung kanilang pregnancy, okay, maging maganda yung kanilang milk production when they bear a child, si fenugreek po ang nakakatulong, okay, for the breast milk production. At the same time, ito nakakatulong din po to relieve menstrual cramps and increase sexual drive. Ayan, si red ginseng and saka si fenugreek, partner talaga sila in terms of pag-increase ng sexual drive. Ayan ang mga gusto. Sabi ko na nga ba, hindi lang to pang mga kababaihan. Men will also appreciate this. Kasi syempre gusto rin ng mga men natin, di ba, na mag-take tayo ng Elixir Placenta para talagang ma-improve ang sexual function. Ayan. Not just that one, but will also help women to express themselves much better. Alam mo yun, when women are taken care of, kapag ang mga babae ay talaga namang nakikitaan natin na binibigyan ng importansya or talagang inaalagaan, nandyan yung glow ng women, okay? Nandyan yung confidence ng ating mga kababaihan, okay? And these are the active ingredients that we have here in Elixir Placenta, okay? Sobrang ganda, sobrang ganda talaga ng ating Elixir Placenta having this active ingredients for women. Kaya ngayon po, punta naman tayo sa mga real health success stories. Okay, so ito yung mga real na mga success stories kung papaano nabago ang kanilang health through Elixir Placenta. So unahin po natin si Miss Grace Piano. Okay, ayan. So si Miss Grace Piano po, nakita ko yung kanyang post sa Facebook. At nung nabasa ko, sobrang na-amaze talaga po ako sa kanyang testimony. Kaya naman, let's call her to share us about her experience kung papaano po nakatulong ang Elixir Placenta sa kanya. Miss Grace? Ayun. Hello po. Ayan, Miss Grace. Rinig po, ma'am. Okay, sige po. Ayan. So, thank you, Ma'am Climar, and good afternoon po sa lahat na naandito. So, I just want to share lang po yung experience ko sa pagtitake ng Elixir Placenta. So, sa hindi po nakakaalam, meron po akong breast lump. So, kumbaga, bukol sa breast po. So, ito po ay malignant. Actually, 2 years na po yung bukol. And before po, hindi ko pa po, wala pa po yung Elixir Placenta, is wala po talaga akong tinitake na gamot or any medicine kasi ang sabi ng doktor is wala nga pong gamot sa bukol. And that time, year 2020, November 2 po pala yun. So, nung lumabas po si Elixir Placenta, and that time din po umuwi ako ng province and suggest sa akin ng 2 doktor kasi ayoko nga po magpa-opera.
Pero ang suggestion sa akin is kailangan nga po siyang operahan kasi malignant or so suspicious po siya for cancerous. So nung dumating po si Elixir Placenta, sabi ko, why not na hindi ko to subukan, di ba? So September 9, although hindi agad ako naka-avail ng Elixir. September 9 po nag-try ng Elixir Placenta, and nung unang pag-take ko po noon is laki po nung binago po agad. I mean, sa 1 week naramdaman ko po agad na medyo lumiit po siya kasi sa hindi po na ayun nga malaki po kasi yung bukol. Kasing laki din po siya ng malaki din po siya sa bola ng Jackstone, I mean. So yun po, hanggang sa tinuloy-tuloy ko po yung pag-inom, laki po yung nakita kong improvement sa akin ng Elixir Placenta. So yung dating nananakit po yung breast, before ngayon po is hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng breast ko, and continuous din po yung pagliit ng bukol, and halos hindi ko na din po siya makapa. Wow, grabe. Ibang klase talagang experience yun, Miss Grace, ano? With this health condition that you have, kailan mo balak ulit magpa-test to see talagang wala na or hindi na active itong bukol mo? Yun po, may inuubos na lang po ako isang bottle of Elixir. So, plan ko po once maubos ko po, magpapacheck up ulit ako. Actually po ngayon, since malignant po kasi siya, yung last check up ko po is benign. So, gusto ko pa din po siguro na talagang tanggal na po. Pero sa akin po, since minomonitor ko po talaga yung sarili ko, yung sa bukol, yun, everyday kasi kinakapa ko siya tuwing maliligo, ganyan. Halos talaga wala na siya makapa. So, let's see, once maubos po yung Elixir na iniinom ko po ngayon, magpapacheck up po agad ako. Yeah, that's right. And sobra kaming natutuwa ngayon because as you are saying to us na we also rejoice doon sa health condition mo ngayon na wala ka na masyadong nakakapa. So it means, no, let's claim it. Yes po. Wala na talaga yung bukol sa breast mo. Meron ba tayo dito sa ating 229 participants who are also experiencing the same as with Grace Piano, na meron ding breast lump? Ganyan. Ayan, may question po sila sa inyo. Ilang soft gel po ang ininom ninyo per day? Bali, 4 soft gel po. So, 4 soft gel. So, Opo. nag-take Miss Grace ng 2 sa morning and then 2 sa evening. Yes po. Paano tinake? Yun, ko po siya, ma'am. Pinagsasabay ko po talaga. Noong una po, ipa-isa-isa lang. Then, sabi ko, subukan ko yung 2 soap gel sa umaga, pagkagising. Then, sa lunch. Then, yung 2 po is sinasabay ko po siya bago matulog. And wala naman po siyang totally. Yung una po may side effect po siya sa akin. I mean, yung mga unang pag-take ko pa lang po is inaantok po talaga. Yun lang po yung naranasan ko sa Elixir. Parati po akong parang antukin. Ganun. Pero nung tumagal po, wala na po. Okay. Ayan, may question dito. Nakailang bottles ka daw, Miss Grace? Sa ngayon po, 7 bottles na po. 4 months ko na din po siyang tinitake yung Elixir. Ayun. Wow, that's good, Kasi meron tayong 6-month therapy, 'di ba? Yes po. Anong month mo na feel na parang nakikitaan ko na may improvements na? Yung mga month of October. Actually, last year po, nung pag-take ko po ng September 9, nakikita ko na po kasi talaga agad yung result noon. Mga 2 weeks bago pa ako nagtitake ako ng Elixir. Nararamdaman ko po agad siya na lumiliit po, and wala na po yung pananakit talaga sa breast. Unlike before na problemado talaga kasi tuwing matutulog po sobrang sakit niya po. Pero ngayon wala na po. Ang galing, grabe. Gusto ko lang po basahin tong message ni Miss Priscilla Felix, I have a breast pain.
something water comes in my nipple, but thanks God for the elixir, wala na. Wow, that's good, Ma'am Priscilla. Ayan, so almost same lang din siguro with Miss Grace na meron ding nakakapa, may lump din and so on. Pero ngayon with the help of elixir, talagang meron tayo ditong nag-testify. Ang laking tulong talaga ni elixir. So makita natin, Miss Grace, that nung tinake mo yung elixir placenta, after about 2 weeks, na-feel mo na merong difference? Tama po Yes ba? po. Tapos, bakit po kayo nagtuloy-tuloy na until now, 4 months nyo na? Opo, gaya nga po ng nasabi ko, ma'am, since wala po akong tinitake na medicine, kasi sabi nga ng doktor is wala naman gamot dyan sa bukol mo, sabi niya sa kasi gusto niya po opera agad. So nung na-mention po ng GPAX na mayroon tayong product ng elixir, so syempre po nagkaroon din po, nag-research din po ako para saan yan, may stem cell and anti-inflammatory. Sabi ko ay good for sa mga bukol. So sinubukan ko po siya nung unang battle pa lang. Nakita ko na po talaga agad yung result sa akin at lumiliit po siya hanggang ngayon. Kaya tinuloy-tuloy ko po yung pag-inom po. At gusto ko din po siyang gusto ko din maging gusto kong ma-share din po siya sa iba na ako po mismo nakaranas na sa pag-take ng elixir, lumit yung bukol. Ayun po. Wow, that's good, With that, Miss Grace Piano, sinabi mo na gusto mong i-share ito sa iba. Meron ka na rin bang na-share nito tapos gumamit din ng elixir placenta? Yes po. Actually po yung father ng partner ko, yung papa niya po kasi is meron siyang mild stroke. And may sakit po siya sa puso. And actually, tinaningan na po yung buhay niya last year na months na lang daw po kasi hindi na po siya kumakain. Sobrang payat na po. So, pinadalan po namin siya ng ng 2 bottles na po ng elixir ngayon. So, yung sinasabing tinaningan na ng doktor ngayon, okay na po, mataba na, malakas na po kumain. So, thanks God dahil meron tayong elixir talaga thanks sa GPAX. Powerful. Grabe, Kasi usually, yan ang naririnig natin yung mga powerful stories na talagang tinataningan na ng doktor o sige, or magpapa-opera ka na, parang ganyan. Hindi na kaya yan gamutin. Tapos once na nag-take na ng elixir placenta, gumaling. Parang medyo nag-improve yung condition. Ayan, yes, nakaka-goosebumps. Totoo, nakaka-goosebumps talaga. Ayan, good evening po. Pwede po ba uminom 20 years old for prevention? Yes, no problem. Especially for women na meron na talaga nag-menstruation na, ganyan. For prevention, ang dami kasi talagang possible na maging sakit ng women. Okay? So, pwede po, men and women, 20 years old, pwede na pong mag-take. Ayan, yes, sobrang ako nag-goosebumps din ako, naririnig ang mga stories na ito. Thank you, Miss Grace. Mamaya, magsasama-sama tayo ulit. But for now, let's call on si Miss Pauline, okay? I will be sharing muna yung kanyang testimony here. Si Miss Pauline naman po, okay? Ayan, meron po siyang endometriosis. Okay? Endometriosis, ito po yung kapag yung tissue natin, yung line sa uterus na grow outside sa uterus. Ano ba ang nangyayari kapag merong endometriosis? Nagkakaroon ng menstrual pains, nagkakaroon ng heavy bleeding. Okay? May heavy bleeding din po ito. So ito po yung testimony na nakita ko rin sa Facebook, yung pinost ni Miss Pauline. Okay? October 28, ayan, endometrium got even bigger. Malalaman natin yung story niya. And then, November 4, wow, praise God, ayan, it got smaller. So, tawagin natin si Miss Pauline to share yung kanyang testimony. Ayan, Miss Pauline? Hello po, good evening po sa lahat. Good evening po. Can you share to us your experience with elixir placenta? Yes po. I was diagnosed nga po of endometriosis and then hindi ko po nabanggit sa inyo kanina, Ms. Climar, may kasama siyang adenomyosis. Okay. So parang dalawa talaga yung naging problem na because of the prolonged heavy bleeding.
So I started bleeding po kasi I'm 52 years old pala for your reference. But I'm still having a regular menstruation, very regular talaga, as in 28-day cycle. So I thought I was very healthy because I was blessed with 6 kids. So sabi ko healthy, yung mga naririnig ko mga problem about reproductive system ng mga babae. It won't happen to me because nakapanganak nga ako ng 6 and my menstruation is very regular. And then, eto po, noong September 14, so I thought it was still my regular flow, but it didn't stop. It didn't stop for hanggang November. So, imagine niyo po from September 14, every day yon. Every day I was on a adult diaper or yung may nabibili sa supermarket, yung Charmy na parang menstrual panties for women. So it's every day. And then pabalik-balik po ako sa hospital because we were so worried kasi nga po, bleeding yun eh. Hindi naman siya yung may sumasakit lang or ano. I might die because of the loss of blood because it's not normal na parang continuous talaga na heavy flow. So I saw yung placenta po dun sa, kasi I was and still a friend of magkasama po kasi kami nila Coach Joven noon before sa isang company mga decades of years ago. So parang nakita ko yung elixir, parang ang ganda. So nagtanong po ako sa kanya na ganito, kung maganda yung placenta, how much is it? Tapos until pinatry niya po sa akin yung isang bote ng elixir. Pinadala niya ako ng isang bote ng elixir. And then yun nga po, tinry ko siya 1 capsule muna and then feeling ko nagpa-palpitate ako. So feeling ko nagpa-palpitate ako. So in-stop ko. I inform Coach Joven na, Coach, is it okay na I stop taking it because feeling ko nagpa-palpitate ako. So sabi naman ni Coach Joven, the product is very talaga dahil very potent and it's effective, very safe. So baka daw feeling ko lang yon. Siguro nga po feeling ko lang dahil nga patong-patong na din yung stress, anxiety because nung October 6 po yung size po na endometrium ko was 1.35 centimeter. Ang normal size po na endometrium natin is mga 0.6, 0.7. So lumalaki lang siya pagka magme-mens na tayo. So pag nagka-mens na tayo, liliit na siya. Dapat maliit na siya kasi lumabas na siya eh. Yun kasi yung nagpo-form na, nagtitiken po kasi yun kasi magme-mens. So pag nagka-mens ka, dapat manipis na siya. So mabalik-balik po ako dun sa transvaginal ultrasound and then nakita nga it's 1.35. Masyado siyang makapal. Sobrang makapal siya and it's not normal. And then my OB told me na dalawa lang yung cause niya. It's dahil baka magme-menopause ka na or it's forming cancer cells. So wag tayong maging complacent dun sa una na baka magme-menopause na siya because it shows in the ultrasound that my uterus is forming so many eggs pa. So hindi siya papuntang menopausal stage. Kasi pagka menopausal stage, wala na, unti-unti na lang yung eggs. So sobrang plenty pa yung eggs. So hindi yun. So minanage muna po yung bleeding kung magsa-stop siya. And then for 3 weeks yata yun. Lalong lumalakas. And then my OB-GYN decided to triple dose the medicine that I was taking. So medyo na ako nun kasi nga po I was taking mefenamic acid 500 milligrams every 6 hours kahit walang pain because according to the doctor, it helps daw po na ma-lessen yung pamamaga ng endometrium and to yung yung flow, mag-light yung flow ng menstruation. And I was taking also Hemostan. Sabi ko nga kay Miss Climar, iniinom ko lang yun pag nagpapabunot ako ng ngipin. Pero eto, every 6 hours, talagang round the clock. Parang feeling ko, God, sabi ko, ano ba itong mga iniinom ko? Baka naman it will damage my kidney na. Tapos ininom ko pa nga yung placenta. So, yun na nga siguro yung reason, nagpatong-patong na yung anxiety. So, in-stop ko po siya in short. And then came October
28, dinocument ko po kasi talaga yon kasi hindi ko naman alam na placenta elixir will do talagang amazing things sa health ko. October 28 po nagpa-transv ulit ako, and then yung mga ibang laboratory, because my hemoglobin was going down talaga na, naka-bed rest na po ako, and so sobrang putlang-putla na ako. And yung suggestion po talaga ng OB-GYN ko is to undergo an operation. Kasi medyo nagwo-worry na po sila because medyo delikado na nga kasi bleeding po kasi nga. Ako po kasi ayoko magpa-opera, so talagang kung paano ma-manage, yun po talaga yung ginagawa ko. Not just because ayoko magpa-opera, pero syempre secondly, medyo mahal din talaga yung magagastos. Andun na rin po yung fear ng financial, tapos hindi rin ako ready emotional because I was not ready to be yung matanggalan ng matres, kasi yun na po yung suggestion yung total hysterectomy. Feeling ko magiging kulang ako pag may wawalang parte ng katawan ko. And then October 28 nga po, nagpa-transv, hoping, with high hopes yung OB ko na kahit pa paano mababawasan siya. Dahil nga po naka-triple dose ako ng medicine. But unfortunately po, from 1.35 cm, ang result po ng ultrasound ko ng October 28, lumaki siya lalo. Naging 1.52 cm. So sabi ng OB ko, wala na tayong choice. You need to undergo operation na talaga, total hysterectomy. Kasi nga, hindi siya lumiit in spite na nag-triple dose na tayo ng medicine, naging 1.52. So syempre po, nung time na yun, hindi rin ako ready. Syempre sabi ko lang, Doc, sige, mag-prepare lang ako. And then financial din. Syempre, I have to prepare din. Hindi naman pwede na po-opera ako kasi hindi na ako lumabas sa ospital. So, sabi ko, sige po, ready lang ako. And then yun nga po, October 28. Yun yung sinasabi kong nag-take ako ng placenta na nagpa-palpitate ako. Tapos for a while, nag-inom ulit ako, sabi ko, November 4 po kasi susunod ko na ultrasound. So pag November 4, wala pa ring improvement, hindi na ako pauuwiin. Yun na yung usapan namin ng OP ko. So pumayag naman po ako, sabi ko sige. Kasi feeling ko talaga, God will make a miracle talaga. Confident ako na gagawa si Lord ng miracle sa buhay ko. And the Friday po kasi yung November 4, nung Wednesday po na yun, wala na po akong gamit nun matagal na ako, mga 1 week na akong walang gamot, hindi na ako nag-replenish ng supplies ng gamot kasi nga po, anong purpose? Hindi naman nga lumiit yung endometrium, parang nag-triple dose na ako tapos wala namang purpose. Bakit pa ako magre-replenish ng medicines? Kasi pag bumibili po kami parang 30 days or 15 days. So hindi ko na sinabi sa husband ko na wala akong gamot. And then hindi na po ako nag-replenish ng stock. Tapos iniisip ko, pray noon. Sabi ko November 4, ilang araw na lang. November 2 po ng gabi, nakatingin ako dun sa bote ng elixir kasi nga po in-stop ko siya. Sabi ko, itry ko kaya sa isip ko po. Kasi ayoko naman mag-regret na ooperahan ako ng Friday, iiwanan na ako sa ospital ng Friday after ng ultrasound. Na andun yung regret sa puso ko habang buhay kong dadalhin yun na ano kaya kung tinake ko si elixir? Baka nawala or baka hindi ako naoperahan. So ayoko pong mag-take ng ganun ayoko magkaroon ng regret. So sabi ko, iinumin ko siya. Wednesday po ng gabi, ininom ko siya 2 capsules sabay. Tapos, grabe, sinishare ko po ito kay Coach Kat, kay Coach Joven, para po talaga akong yung may aning-aning na kasi pinapakaramdaman ko sarili ko dahil nagpalpitate ako sa 1 capsule. Sure ako magpapalpitate din ako dito sa 2 capsules. Napuyat po talaga ako kakahantay ng palpitations, but it did not happen. Wala ako naging palpitation. So sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko ganyan. Tapos Thursday po ng morning, after breakfast, I took 2 capsules. Lunchtime, after lunch, I took 2 capsules. And then Thursday evening, before bedtime, I took 2 capsules again. And then Friday po, 2:30 p.m. yung aking ultrasound na ultimatum na po ng OB-GYN ko. Nag-take pa po ako ng 2 nung morning. And then nung lunch ng Friday, 2 capsules pa additional. So, I had to leave
1 p.m. So nagpunta na po kami sa hospital with my husband and my daughter. And I was the one allowed lang to go inside kasi nga po meron na akong request from my OB-GYN. It was also documented na may request na ako ng for RT-PCR and then clearance from my cardiologist kasi she was preparing for my operation na po. And then ako, feeling ko talaga maiwan ako kasi from 1.52, hindi po talaga yun mababawasan ng ganun ng malaki or kung lumiit man siya mga 1.4 lang yon or mga 1. Sabi rin po ng OB ko, pinagbibigyan lang niya ako pero it will not shrink to the normal na 0.8 or hindi niya na nga ako binigyan ng mga 0.6 or 0.7. Sabi niya lang, basta bumaba lang siya ng 1 centimeter, I will not put you on the table. So yun po yung naging ano namin. And then ayun nga po, sumalang na ulit ako sa Transweek dahil kahit ako mismo, kung mag-effect man sa akin si Elixir, baka konti. So very ano na po talaga ako noon. Sobrang na-overwhelm na ako, patong-patong na talaga yung sa isip ko na alam ko maiiwan ako dito sa hospital. So I waited for the ultrasound result and while I was waiting, I was praying so hard po talaga. And then nung nakita ko po yung tinawag yung pangalan ko, Buenaventura, hindi ko na nga po tinignan kung tama yung pangalan dun sa result. Ang una ko po agad tinignan yung endometrium size kasi hindi po ako doktor, wala akong alam sa medical field. Basta ang alam ko lang po is, ang basis namin ni doktora is doon sa endometrium size. Pagtingin ko po sa endometrium size, nakalagay po doon 0.67 centimeters. Diyos ko, sobrang salamat po talaga sa Lord. I mean, sobrang unexpected po talaga yung grace na binigay niya sa akin. And then tinawagan ko po yung husband ko tsaka yung daughter ko. I was really crying. At sabi nila, bakit ka umiiyak? Ano na, dadali na ba namin yung mga gamit sa loob? Because lahat po naman kasi is nag-i-expect din talaga na for ilang months akong bleeding, I need to undergo na talaga yung hysterectomy. Pero by the grace of God po, he used Elixir Placenta, he used Coach Joven and Coach Kat, na ito po, I am completely healed. I was not put onto the table para tanggalan ng mattress because of Elixir Placenta po. Kahit po ngayon, tingnan niyo, pagka sinishare ko po siya, kinikilabutan ako kasi po, hindi rin po ako nag-expect na sa ganun kabilis na panahon ay mahi-healed ako completely. Dahil po, ang daming mga testimonies naririnig ko, but it took time. Yung iba, 6 weeks, 8 weeks. Tapos, yung iba, 4 capsules lang pala. But ako, I took 6 into 2 days time po before my transvaginal ultrasound. Yun nga yung ultimatum na binigay sa akin ng OB ko. Kaya po nung una, medyo quiet lang din po ako. Pero, sobrang nababother po talaga ako na parang, sabi ko nga po dun sa post ko, I will be very selfish if I won't be sharing the greatness of the product, if I won't be sharing what Elixir Placenta did to me and my entire well-being sa buong health ko. So, ang dami po nating mga tao talaga. Sabi ko nga, Elixir will be the product to heal the world. Hindi lang tayo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi worldwide. Kasi nga po, ang dami nangangailangan ng healing. And so, napaka-selfish ko naman kung ikinip ko lang sa sarili ko yan na, ay, okay na lang to sa mga friends na lang, PM na lang. So, hindi po ganun yung ginawa ko. Ngayon po, ang advocacy po namin ng family ko is to share the world yung galing ng Elixir Placenta. And yung money naman po will follow na eh. Kaysa naman ang i-aim mo is yung magkaroon ka ng maraming money, tapos saka mo na lang siya i-share. Actually po, I am sharing Elixir Placenta to all my friends, relatives, mga hindi kakilala. Kaka-start ko lang po kasi din noong December. So ngayon po is 7 heads na po kami with my husband. Ayun po. Sobrang thank you po sa GFAX, thank you po sa lahat po talaga. And syempre po, yung nag-iisa nating Panginoon, siyempre po sa Kanya po lahat yung papurit, pasasalamat po.
Kasi siya po talaga yan. Grabe. Instrument ng si placenta, si Elixir. True. Grabe talaga sa buhay mo si Lord, no, Miss Yes Pauline. po talaga. God is sobra the God talaga. of miracles. Yes, amen Yung po. pagdating na doon sa operation, yung tipong, ma-operahan ba ako? Mag-hysterectomy ba ako? Pero iba pala yung plans ni Lord sa buhay mo. Yes, And amen you are po. here testifying the goodness of the Lord through Elixir Placenta. Yes po. Hindi, And I hindi forgot talaga to mention. ma-confine I mean, hindi talaga ma-confine. Kailangan talaga you have to share it to Yes po. everyone. And I was very confident, and I can every time I share the product, I can look straight to the eyes of the person I am sharing. Kasi po, confident ako talaga na si Elixir yun, because that time, I wasn't taking any medicines. Because nga po, nag-triple dose ako, di po ba? Pero lalong lumaki endometrium. So, I did not replenish na may supplies of medicine. So, yun talaga. Kaya, alone lang talaga si Elixir Placenta. So you would really justify na Elixir Placenta yun. Yes Kasi po, yes. wala ka namang other medicines na tinitake that time. Aside from vitamin C, kasi hindi ko naman po in-stop yung vitamin C ko. Tapos yung iron, yung mga supplements lang. But the medicines that was prescribed to me, yung mga hormonal, yung mga, basta ang dami po kasing medicines na iniinom I stopped it talaga. Kaya po, confident ako to say na si Elixir Placenta po siya. May mga nagtatanong dito, is it really 2 days lang daw ba talaga, Miss Pauline? Yes, totoo po, to be honest. Sabi ko, wala naman po akong, nung una po kasi hindi naman ako talaga planong mag-join ng GFAC. So, why would I say na 2 days lang? 2 days lang po talaga. Friday po kasi yung ultrasound ko. And Wednesday ng gabi ako nag-start mag-take. Wednesday talaga ng gabi. The 2 capsules ng Wednesday ng gabi that got me, may puyat talaga. Puyat na puyat ako kasi inaantay ko mag-palpitate ako because the first time nga po and the second time na ininom ko siya, 2 days na magkasunod, nagpa-palpitate ako talaga. So feeling ko nagpa-palpitate ako dahil sa Elixir. Kaya hindi ko siya ininom. But yun nga po, as I shared kanina na do or die na, wala na talaga akong ibang choice. At baka mamaya na-operahan ako. Hanggang sa kamatayan ko, iniisip ko, ano kaya kung tinake ko yung Elixir na yun? Ano kaya kung tinake ko siya? So 2 days lang po talaga. Bali Wednesday ng gabi, 2, Thursday morning, lunch, evening, tapos bali 12 capsules po. 12 capsules, yung massive dosage na na tinake ko po. And siguro po sa iba medyo matagal, pero sa akin po kasi I am sharing my own experience and how the products work well in my entire system. Yun po, 2 days lang po siya talaga, Wednesday to Friday ng tanghali. Yeah. So, gusto ko lang din i-reiterate yung sinabi ni Miss Pauline, na iba-iba tayo ng adaptation ng katawan. Yes. If 2 days nag-work kay Miss Pauline, maybe for others, di ba? Hindi naman 2 days lang din. No, Yes, hindi po. biglaan na gano'n, But we can see here, sobrang ang dami ding na-amaze, no? Yes, Nakailang po talaga. bottles na daw po ba kayo until now, Miss Pauline? Nung nag-start ngayon? Nag-start po ako mag-placenta. Ngayon po, pang 3rd bottle ko. Pero once a day na lang po ako umiinom. Once a day na lang because I don't have any issues po now sa aking reproductive system. Wala naman akong maintenance or anything pa kahit na ako proud 52 years old. So yun lang po talaga so far yung naging problema na address naman ni Elixir Placenta. Unexpected po talaga because hindi po talaga ako pala bili ng mga supplement. Unexpected si Elixir kaya hindi po din pwedeng sabihin sa akin ng kilala po ako ng mga friends ko and mga relatives ko na hindi ko siya masasabi na hindi nila masasabi sa akin na siguro kaya ka gumaling sobrang believe mo sa Prada kasi 'di ba pag ganun pag sobrang believe ka nagma-manifest sa katawan mo. Hindi po talaga. Alam po ni Coach Joven yun na talagang ayoko nga siya una inumin kasi nga feeling ko hindi okay sa akin Pero siguro po talaga, si God naman po talaga lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay orchestrated talaga. Napakaganda po lahat po yan, planado po talaga ng Panginoon. So, maaari pong sa akin nag-work ng 2 araw, sa iba 2 linggo, pero pwede pong mag-work din sa iba ng
isang araw nga lang pwede kasi wala namang imposible po sa Panginoon. Kung gamitin niya yung produkto na yan, it can even heal anyone even in one day. That's true. No, Yes so kahit po. one day lang yan, walang Yes imposible po, sa kasi Panginoon. the doctor, wala pong say, hindi po yung doctor ang may final say sa buhay natin. Palagi pong si Lord talaga yung may final say sa buhay natin. Kahit sabihin nga ng doktor na mamamatay ka na bukas or sa susunod na buwan. Pero pag gumamit si Lord ng paraan, and we are so blessed na yung ginamit ng Lord sa buhay natin is yung Elixir Placenta po. Sa buhay po namin, ako sa buhay ko po, personal experience ko po yung sinishare. And mostly, the testimonies that I have heard so far talaga, no, hindi talaga out credit si Lord. Talagang kasama si Lord doon sa paggaling through Elixir Placenta. Merong curious dito, si Miss LV Baldilo. Curious lang daw po siya, ano daw po naging reaction ng OB ninyo when she found out na okay na yung endometrium ninyo? Yes po, yun po ang tuwan-tuwa siya. First and foremost, natuwa, pero at the same time, she was so shocked because madami siyang patient na hindi ganyan kabilis yun na nga po yung sabi niya na mag-ano ka na, RT-PCR ka na, mag-ano ka na. Kasi kung lumiit man yan konti lang, tuloy pa rin tayo sa operation. Na-shock po siya and natuwa siya. But of course, alam naman po natin yung mga doktor. They will give credit talaga to the medicines that they prescribe, not the supplements that you take. Siguro po it will take time for her na ma-adapt niya yung sinishare ko sa kanya na baka pwedeng i-share sa mga ibang patient niya. Alam naman po natin yung mga doktor, bihirang-bihira po yung doktor na pro-supplements. They are, lagi po silang sa mga traditional medicines. Yeah, buti na lang meron tayong Dr. Francis. Yes po, opo, si Dr. Francis. Yes po. Food supplement. Opo. Meron sinabi dito si Miss Mary Pearl, siguro daw nagpalpitate nung una because may mga kasabay na ininom na gamot. Yes po, opo. Yun po, isa po rin yung sa napag-usapan namin kanina ni Miss Glimar na baka nga, kasi ang dami-daming iniinom tapos uminom ako. Or possible din po baka my body is adjusting pa dun sa Elixir Placenta. Ayan, meron din pong question dito. Gaano daw po kayo katagal nag-take nung 6 capsules a day? Ano lang po, yun nga po, 2 days, parang Wednesday ng gabi, Thursday ng buong araw, and then Friday hanggang tanghali before my ultrasound. Pero syempre, after ng ultrasound ko, I continue the 6 capsules a day. Continuous po talaga siya until may bleeding totally stopped after 2 to 3 days. Oo. Sabi ni Sir Jethro, dapat pala daw nag-product presentation ka na dun sa doktor. Malapit na po, malapit na. Lagi ko po siyang kinakausap and sharing po talaga na na gaano kaganda yung Elixir Placenta because I am very confident po na madami siyang pasyente na pwedeng matulungan ng produkto. And with your confidence and with the stories that you have, Miss Pauline, meron ka ba bang na-share nito na ngayon ay gumagamit na rin ng Elixir Placenta? Yes po. Actually, nasa US po siya. Na matanda na siya. It's parang 60 plus na siya. Hindi naman siya tungkol sa alam niya na maganda sa reproductive system, pero dahil gusto niya din ma-maintain yung pagiging healthy niya, sila ng husband niya nagte-take ng Elixir Placenta. So far yun pa lang po. Madami pong iba na malapit na. And yun nga po, na-share ko kay Miss Glimar kanina, I have a friend na start siya mag-take today kasi kakarating lang ng product sa kanya. And soon, hopefully you will meet her also. Kapag ka yes, soon. Yes, po. Mabibigla ang lahat kung sino ang po. friend ni Miss Pauline Benaventura. Yes po. Na soon, marireveal sa ating lahat. Yes po. And I know for sure na although she cannot do anymore the building the entire business, but I'm sure she can share then something na alam ko ma-address ni Elixir Placenta sa health niya.
Yes, yung health concern. Yun naman Yes. talaga yung advocacy ng Elixir Placenta, no? Yes po. Business is just on the side, eh. Ang Yes advocacy po. talaga ni Elixir Placenta is to really reach out more people and Yes. make people more healthy because Yes. of the products that we have. So, Yes yung po. thinking talaga natin, paano tayo makakatulong sa mga taong ito, no? Nangangailangan ng Elixir Placenta. Yes With po. your case and with the case of Miss Grace kanina, sabi, operation na yan. Pero yun Oh. pala, meron pa palang food supplements Yes na po. nandiyan, no? Na Kaya po dapat, kumbaga tulong-tulong po tayo to let the people know and make them aware na operation is not the sole solution for everything. Pwedeng i-try nila sa placenta, wala namang mawawala sa kanila. So yun po, sobrang thankful po talaga. Salamat po kay Lord una. Pangalawa po kay Coach Joven at kay Coach Kath. Kasi po talaga po sila po talaga yung nag-ano sa amin dito sa journey namin na to. And of course, syempre sa GFAX at sa Elixir Placenta. Sobrang thank you po talaga. To God be the glory po. Yeah, to God be the glory. I think Yes, nandito amen. rin sila Coach Joven and Miss Cathy. Okay, so hindi lang si Miss Pauline Benaventura ang naka-experience nito or may case ng endometriosis, no? So I will be sharing to you also another case, okay, ng endometriosis na may cyst. Okay, si Miss Venus. Okay, si Miss Venus naman po, siya ay seafarer. Okay, seafarer po si Miss Venus. And ngayon, no, papaunakan tayo ng kanyang sister. Okay? Kasi wala siyang signal today. Okay? Wala siyang signal si Miss Venus. Pero yung sister niya po, no, makakasama natin. Natulungan din si Miss Venus sa kanyang endometriosis ng Elixir Placenta. And to tell more about the story of this, pakinggan natin si Miss Miriam Tesoro. Hello, Miss Miriam. Hello po. Hello, everyone. Hello, Ma'am Climar and viewers. Ayan. Yes, Miss Miriam, can you share to us naman yung story ni Miss Venus, yung iyong sister? Okay, sige po. To be honest po kasi yung journey po ng kapatid ko, hindi ko talaga totally alam. So, kung ano lang yung alam ko, yun lang talaga. So, nag-start po kasi talaga yan nung shinare ko sa kanya yung product. And that time, nandun na po siya sa barko. Nasa barko siya. Alam ko kasi, bago po siya pumunta ng barko, ang dami, pabalik-balik po siya sa hospital. Tapos, lagi siyang malungkot. Nakikita ko siya na parang ayaw niya kasi magkwento. Siya yung tipo ng taong masikreto na kahit na may nararamdaman siya, hindi niya talaga sinasabi yan. So, ako naman, hinahayaan ko lang siya. Pero alam ko na may pinagdadaanan siya. May mga nakikita ako ng mga result na hindi niya nire-reveal talaga sa akin. So, one time, inalok ko siya. Nandun na po siya, nung inalok ka, nandun siya sa barko. Sabi ko sa kanya, sis, meron kaming product ngayon na baka makakatulong ito sa'yo. I-try mo siya pag uwi mo, sabi ko. Kasi parating na po kasi siya, 1 month na lang, pauwi na siya, bababa na siya, pauwi na siya dito sa Pinas. So pagdating po niya dito sa Pinas, 3-9 po niya yung isang bottle. Tapos nagulat po siya, after po, hindi pa nga po nauubos yung bottle niya, nagtutu soft gels a day po siya. Na-amaze siya kasi sabi niya, pag uwi niya isang araw, sabi niya sa akin, ate, sabi ang liwanag ng mukha niya, ang saya-saya ng aura niya, yung parang muntik na niya akong yakapin. So sabi ko, ano nangyari? Ate, tignan mo yung resulta ng na umiiyak siya. Sabi, ate, tignan mo yung resulta. Sabi niya, parang lumiit siya. Sabi niya kasi sa dami ng mga tinitake daw niya na food supplements, herbal. As in, kilala pa nga yung mga sikat pa na herbal and supplements na yan. Wala talagang nangyari. Dito siya sobrang na-amaze, sobrang dito talaga siya talaga na sabi niya, ate, ang galing. Sabi niya kasi, ito yung resulta, pati yung doctor ko nagulat siya, ano daw ang tinitake ko, bakit ang ganda ng resulta ngayon? Kasi before, kahit pabalik-balik siya sa hospital, wala talagang nangyayari. Actually,
sinabihan na rin siya ng doktor na for operation, ganon. Pero binibigyan talaga siya ng choice kung itutuloy ba or ano. Basta, I don't know talaga yung medical ano niya eh. Basta alam ko may pinagdadaanan siya. So, ayun na nga, nagulat ako nung nag-post ako sa page ko. Siya, yan mismo yung post, yung comment niya sa post ko sa page na nagulat ako, hindi ko nga alam po na endometriosis yung ano niya pinagdadaanan. Hindi ko talaga alam, hindi ko nga po alam yun eh. So sabi niya sa akin, ate, sabi niya, kailangan kong sabihin to, kailangan kong i-share yung ginawa sa akin ng Elixir Placenta. Kasi kung hindi, parang ang ano ko naman, sabi niya, kasi pinagdasal ko ito na makahanap ako ng supplement na makakatulong sa akin na hindi ko na kailangan opera, sabi niya. So, doon ako nagulat na, hala, siya na mismo yung gumawa ng testimonial niya. Siya na mismo yung ayan nga po, nagulat ako. Nung binabasa ko, naluluha ako. Kasi sabi ko, hala, ang galing naman ng Elixir Placenta. Sabi ko, naging way siya ni Lord para maging kasagutan sa sa pinagdadasal niya. So, ayun po, sobrang siyang amazed talaga. And ang nakakatuwa doon sa sobrang amazed niya, sabi niya, imagine wala pang isang buwan or hindi pa ubos yung bottles na iniinom ko. Sabi niya, ito na yung naging resulta. How much more kung itutuloy ko to, ate? Yes, sabi ko, ituloy mo sis. Sabi ko, kasi talagang, kailangan mo talaga siyang ituloy-tuloy para mas makuha pa natin yung maximum result niya hanggang gumaling ka. Luckily, ang bait ng Diyos kasi naglabas ang ating company ng 7+3 na promo. So, nag-take advantage siya. Ginawa niya talaga ng paraan para makakuha siya noon. Kaya bago po siya umakyat ulit, bumalik sa barko, dala-dala po niya yung Elixir Placenta niya na iinumin niya hanggang makauwi siya ulit dito for 8 months. Yun yung magiging magiging supply niya. So nakaka-amaze po talaga yon na nagkaroon po siya ng hope sa ating product. Naging instrument ito ni Lord para sa kasagutan po ng dasal niya. So ayun lang po talaga yung ma-share ko kasi wala naman ako masyadong alam sa medical niya. Yun lang po. Oo, thank you Miss Miriam. Nung nakita ng doktor yung improvement, ano yung naging reaction ng doktor? Nagiging kaibigan ata niya yung doktor. So sabi niya, Venus, anong tinik mo? Kasi wala pa naman talaga ako binibigay talaga sa'yo na iinumin mo. Dapat mag-i-start ka pa lang ngayon. Sabi, kasi kakarating nga po niya na galing barko. Sabi niya, 1 month po, may tinik po ako na product na inintroduce po sa akin ng sister ko. And ito po yung stem cell. Sabi niya, oh my God, sabi niya, alam mo ba na ang stem cell is really good? Sabi niya, kung sa'yo itong stem cell na to, sabi niya, ituloy mo. Sabi niya, I really suggest na ituloy mo. Sabi niya, binigyan po siya ng go signal na ituloy niya. Kaya bumili po siya ng 7+3. Ayun, yun po talaga. At least may doktor na naniwala. No? Bumilib din sa Elixir Placenta, 'di ba? Kasi yung doctor sa stem cell. Grabe. Ibang klase talaga, no? And pare-parehas no, na when you experience yung healing from Elixir Placenta, hindi mo talaga makontain yung self mo na dapat sa'yo lang. Kailangan talaga i-share mo sa iba. 'Di ba? So, your sister really did well. Sana makasama natin siya soon. Marinig din natin yung talagang story niya, 'di ba? Kasi kung ikaw talagang super happy for her, for sure siya, sobrang happy niya rin talaga na okay na rin yung nararamdaman niya, yung health concerns niya na address na rin ni Elixir Placenta. Ayan. Okay, so thank you very much, Miss Miriam. Okay, so amazing products that we have. Hindi lang yan. Meron din tayong mga more testimonies. Miss Climar, excuse me. Yes. Sa sobrang excitement ko sa Elixir, sa ginawa sa ko, nakalimutan ko po, ni-remind lang ako ng daughter ko na, Mama, why did you not share?
maikli lang po to, sobrang ikli Go lang. lang, go Kasi po lang. I was, di po pa naka-bed rest ako. So, may medical certificate ako na hindi ako allowed to work because yung work ko po is, I am a property consultant at a residential beach resort. So, hindi po talaga ako pwede kasi, syempre pag tripping, medyo hindi ako pwede sa ganun. September 14, naka-leave na po ako September 15. And then, ang first day ko po when I got back to work was November 27. So, syempre medyo ako, seeing all my colleagues, iniisip ko parang, kasi nakita ko talaga pumayat ako. Parang sabi ko, naku, baka mamaya ayoko nang maaawa sila sa akin, ay tita, yung itsura mo. Na-amaze po ako talaga, promise po talaga. Nasabi nila, pagkita nila sa akin, sabi nila, tita, ang blooming mo, parang hindi ka naman nagkasakit. Nag-bloom ka pa, nag-glow ka pa. Sabi ko, wag nyo nga ako niloloko. Baka you are just, parang comforting me dahil nga ang tagal kong nawala. Pero, never did I know po talaga na yung placenta pala is one of the best skincare product. So, yun lang po, bonus na po talaga. Kasi sobrang dami ko nga pong melasma because I am working at a residential. Kumbaga, naka-expose talaga ako sa araw. Sobrang laki po ng in-improve ng melasma ko. So, yun po, pwede nyo rin pong i-share sa iba na hindi lang po yung medical concern natin yung dinidil or ina-address ni Elixir, kundi yung mga gustong magpaganda, pwede rin po. Kung kahit wala silang medical concern, pwede po si Elixir Placenta. Yun lang po. Thank you po. Sorry, hindi ko nabanggit. Yes, that's right. Talagang blooming. Yes po. Kasi if you see me before, sobrang itim. Ang dami talagang and tamad-tamad po talaga akong, madami mga nag-gift ng mga skincare. Sobrang tamad ako. Hilamos lang and then sleep na. So, ang ganda po na Elixir, hindi lang sa health, kundi pati sa skin. Mag-glow po talaga kayo. That's right. Ayan. So, hindi lang sa female reproduction, Yes. Hindi lang for high blood, hindi lang for diabetes, but also the skin. Yes. Glowing ang skin. Yes. Kaya naman ang mga GFAX believers, mga glowing din ang skin eh. Ayan. So, thank you very much, Ms. Pauline, for that. Ayan. Makakasama pa natin kayo later, But let's go. Let's move forward, sa ating next naman na mag-share sa atin, okay? I will be sharing lang, ito kakaiba din talaga, si Rose Mira. Ayan, na-share ito dati ni Miss Abigail sa atin before. Okay, meron siyang ectopic pregnancy. Okay, noong November 11, ayan, nagkaroon na siya ng kanyang baby. Okay, so let's hear ang kanyang story. Hello, Mr. Rose Mira. Hello po. Rinig po ako. Yes po. Good evening po. Good evening po. Good evening po, Rose Mira. Ma'am Cle. Apo. Yes po. Can you share to us yung journey mo sa Elixir Placenta? Ayan po. Share ko lang po, bali po, dati po akong may PCOS nung nag-asawa po ako, 2015. May PCOS na po talaga ako. And then, 2017 po, nabuntis po ako. Pero po, kasama ang palad po, nagkaroon po ako ng pregnancy na, na ectopic pregnancy. Yun po yung buntis po sa labas. Pero po, dalawang klase po kasi yung pag-oopera po na sa ectopic po. Bali po, yung sa akin po, di ba may niraraspa po, yung sa akin po, yung isang fallopian tube ko po, pumutok po siya. Bali ang active na lang sa aking ovary ay isa. And then sinabi din naman sa akin ng OB ko na hindi din siya ganun ka-active kasi may spot siya na nakita. Na kumbaga, sinabi sa akin na mahirap, magkakaanak ako, pero mahirap kasi may PCOS pa rin ako. And then, nagpe-pray lang ako kasi hindi ako bumalik sa OB ko, tuloy-tuloy pa rin ang buhay ko nung time na yon. And then, ayun na, 2022, then, dun ko na si Elixir, yung bago pa lang yun. Then, nung nilabas yung Elixir, tinitingnan ko lang siya, sabi ko, ang ganda ka ako, ganyan. Tapos, binabasa-basa ko lang yung mga ingredients niya, yung ganun po.
Sabi ko, stem cell, magaling. Tapos sinesearch ko din po siya kung saan nagmula yun, kung ano yung mga benefits na makukuha. And then, one time po kasi, pumunta ako dun sa family ko, yung sa mama ko, magkatabi lang po kasi yun. And then, sa totoo po, hindi naman ako bumili ng elixir. And pumupunta lang po ako sa tito ko na may sakit. Dumadalaw Si po ako Tito doon. Sammy ba yan? Opo. Si Dumadalaw Tito po ako Sammy. doon kay Tito Sammy. And then, tapos wala doon si tita, yung anak niya lang, tsaka yung si tito. Dadaan ako doon. Sabi ko, ba't na ako dito yung elixir? Sabi ko. Hindi, sa isip ko lang, ako lang. Tapos then, another day, pumunta na naman ako doon. Nakikita ko na naman siya. Sabi ko, ba't palagi nandito to? Ganon. Then another day, pupunta na naman ako. Tapos and then sabi ko, nag-isip ako. Sabi ko, ba't kaya hindi ko subukan? Tutural naman kung saan ko nakikita. Sabi ko ganon. Tapos una, inamoy ko siya. Sabi ko, ang baho. Sabi ko, tapos ang laki. Malaki po talaga kasi siya Parang ang hirap niyan lunukin. Tapos sabi ko, ba't ganon din yung amoy? Tapos sabi ko, din nag-pray ako. Sabi ko, Lord, na ano na po to, ganyan, na ito na sana makatulong sa akin kasi may cell, sabi, stem cell. Di kasi po, hindi naman po kasi ako nag-fertile kasi sabi din ng doktor na hindi ako nag-fertile kaya hindi kami makabuo. Tapos nagbilang ako ng araw ko na kailan ba ako mag-fertile. Tapos bumalik ako nung araw na yun kung kailan ako mag-fertile. Nag-take ako ng one capsule lang po yung tinake ko noon. Tapos tinake ko yun. Then nag-pray muna ako bago ko siya itinake. Then tinake ko siya. Tapos after noon, may yung isang araw po yun, di ba? One tablet. One capsule. Tinake ko siya. And then naalala ko, sabi ng mga tito ko, kasi 2 tito ko yung nag-take ng elixir. Iba yung pakiramdam daw ng elixir. And then, sabi nila, yung nakakapag-init ng katawan. Sabi ko, tama ka ako sa akin yung kasi hindi ako nag-fertile. And then, sorry po atas. And then, ayun po, kasi inano ko siya na ganun, tinake ko siya na para ma-fertile ako, para masakto siya dun sa date na fertilization ko. Sakto siya dun sa pag-take ko ng elixir. Sinakto ko po talaga siya. And then, tas yun, tuloy pa rin po. Tapos 8 days delay ako. 8 days delay ako. And then, after po nung pagka-delay po ako, 8 days lang po, nagpiti na ako. And then, nung pagka-piti ko po, sabi ko, may line. Pero po malabo. Tapos nag-take po ulit ako ng PT. Tapos malabo pa rin, sabi ko after 1 week ulit ako. Tapos yun, yung pagkatatlo ko ng PT na gamit, yun po, na siya, nag-clear na siya. Tapos tuwa po ako, naiyak ako sa tuwa kasi 7 years po kami naghintay ng asawa ko na magka-baby. Talagang parang sabi ko, ano ba yan? Patanda na ako, 31 na ako. Di pa ba ako magkakaanak? Ganyan po. Lagi ako nagpe-pray na, Lord, bigay mo sa akin to. Kung hindi, okay lang. Tatanggapin ko. Tapos yun, binigay ni Lord yung elixir sa akin na talagang lagi niya pinapakita sa akin na, anak, i-take mo to. Sabi, di ba may ganun po kasi minsan si Lord sa buhay natin na nagtiwala ka sa Kanya, binigay niya sa'yo. Kaya ayun po, malaking pasasalamat po na binigay sa akin ni Lord yun. Tapos ginamit nga po si elixir. Sabi nga po ni Coach Abigail po, na ginamit nga po yung elixir. Para po yung sinabi ni Lord na yung tinapay pinagkasya yung isang tinapay pinagkasya sa buong maraming tao. Grabe. Na-amaze ako ngayon. And you also shared to me earlier, Miss Rosemira, yung ultrasound. Ayan. Apo. Can you share to us this one? Ayan po yung kanina lang po yan. Ang po dyan kay baby, 24 weeks na po.
ayaw po magpakita sa amin ng gender. Kasi marami pa po kasi naghahantay. Sabi ko, nahihiya ka ako. Okay, ayan. So, congratulations! Thank you po. You have a baby now. Grabe, for 7 years you waited. Diba? Yes po. Anong feeling ngayon na, wow, Lord, thank you. Anong feeling na you're pregnant and you're waiting na lumabas na si baby? Sorry po. Medyo masama po kasi yung ko, ilang araw na din po eh. Syempre po, sobrang saya po kasi po napakatagal po namin hinintay yung magka-baby. Yun na lang po yung kulang sa buhay namin, yung anak. Siya, para pong masasabi ko na pwede na ako magdiwang ng Mother's Day kasi kapag Mother's Day po, hindi po talaga ako nagdidiwang ng Mother's Day. Sabi ko, ba't ako magdidiwang ng Mother's Day? May asawa ko pero wala akong anak. Ganun po. Parang lonely ko, parang ganun po. Ngayon, masasabi ko na mother na ako kasi may baby na. Yung talagang madidiwang ko na po yung pagiging Mother's Day. Sobrang saya po. Tapos ayun po, thank you po kay Elixir dahil ginawa siya para sa mga taong nangangailangan. May nag-comment dito, Elixir baby daw. Ano kaya magiging Yes pangalan po. ni baby? Yung pangalan ko pong ibibigay kung sakali po kasi, po siya, may yung nasa letter E. Elise, ganun po. Starts with letter E. Elise, parang ganun. Sounds like Elixir. Kasi po yung Elise po kasi, yung Elise po kasi, ina-search ko din siya. Bigla na lang po siya kasi lumabas sa wall ko na Elise, ganun po. Tapos sinearch ko kung ano yun. Ang nakalagay po doon, God's promise. Ibig sabihin, para sa akin po talaga yun. Pinangako po sa akin ng Diyos yun na ibibigay niya. Kasi po, naghintay ako sa tamang panahon po. Ayun po. Oo, grabe, nakakilabot, yes po. ano? Opo, Ellie, di ba, Elixir po. Tapos nag-ano po sa akin yung Elise. Ayun po, tapos sinearch ko siya. Sabi ko, sabi, Elise. Tapos sinearch ko siya, tapos lumabas po siya, God's oath, God's promise. Sabi ko, okay to. Sabi ko, talaga kakumpara ka ako sa akin to. Kasi, talagang pinangako sa akin to ng Diyos, sabi ko, na sabi niya, anak, ibibigay ko sa iyo yung pangako ko sa iyo, natagalan man, pero eto. Parang may ganun po si Lord sa akin. Parang nasigi ka ako. Ganyan. Ayun po. At saka, you have a different story to tell of how the Lord really speaks to you. Kasi, nung pumupunta ka kay Tito Sammy, talaga nakikita mo yung elixir bottle na Opo. The Lord Kinento is speaking to me na kailangan ko mag-take ng elixir. Opo. Nag-take po tayo. Sabi ko, total naman walang tao dito. Mag-take ako ng isa. Kasi nga po, lagi po naiwan si Tito tsaka yung anak niya lang. Kasi lagi lang po natutulog dun si Tito. Pag pumupunta po ako, sabi ko, ba't ko ba lagi ka ito nakikita? Sabi ko, i-take ko nga ito kapag magpe-fertile ako. Tapos yun po, nag-take po ako noon ng isa lang. Isa lang po talaga yung tinake ko noon. Tapos po nung nabuntis po ako, siya ko lang po nakwento doon sa asawa po ni Tito na, tita, sabi ko, alam mo, hindi ko pa pala ako sa'yo nakikwento na yung elixir ni Tito, kumuha ako doon ng isa. Tapos tumawa siya, sabi ko, siguro ako doon siya na yung kumbaga po nabuntis ako dahil din doon sa tulong. Kasi nga po, yung nga po maganda kasi kayo nga, katulad nga po yung may grape seeds extract po siya na nakakatulong po. May isa po siyang ingredients na ganun. Yeah, that's right. Yung grape seed extract, kaya niyang i-improve yung quality ng egg. Okay? Kaya sa mga infertile, nahihirapan magbuntis, yan, ini-improve niya yung quality ng eggs na meron tayo. Yan, para makatulong for fertilization. Okay, wow, congratulations. Yes po. Thank you po. Grabe, ang dami natin mga amazing stories for tonight, no? Sobra talaga. Actually, kanina sabi ni Miss Rosemary, kinakabahan ako. Kasi matagal na din po kasi po ako hindi nakakapag-Zoom meeting, yung mga ganun po. Matagal na din. Buhat po kasi nabuntis po ako. Pero sobra talagang really made an impact today na talagang tatatak sa amin lahat yung journey mo, and we are praying that you will also have a
great delivery, safe si baby na madedeliver Yes mo, po. safe ka din, ano, and Opo. during this process, gusto rin namin makita ang result si baby Opo. Elixir. Na elixir. Pinangalan ko na nga po dun eh. Pwede na. Ayan, thank you very much. Ayan, hindi pa po tayo tapos, ano. Meron pa tayong mga magte-testify sa atin, okay? So, ito nga po si Miss Rosemira and another, we also have si Miss Caroline na sorry na hindi natin siya makakasama today, si Miss Caroline Morila. Okay, meron po siyang PCOS. Yung result niya before, that was 2021, positive po siya sa PCOS, no? However, nung nagtitake na siya ng Elixir Placenta, ito na yung kanyang result. November 23, okay, normalize na po yung kanyang ovaries, na wala na yung kanyang PCOS because of Elixir Placenta. Hindi lang natin siya maririnig today, it's because meron siyang important things to do, okay? May nangyari din sa kanya. Okay, so, but hopefully one day malalaman din natin yung kanyang story about PCOS, okay? But what is good about this one, no? Sabi niya talagang gusto niya rin talagang i-share sa atin yung kanyang experience because a lot of women are really experiencing this one right now, itong PCOS, and kung paano nakatulong ang Elixir Placenta sa kanya. Okay? And last but not the least, okay, si Miss Michelle Rapada. Okay? Meron siyang mga menstrual problems, meron din siyang white hair na testimony. Ayan, so malalaman natin, no? Kung ano pa yung mga pwede niyang i-share sa atin about this Elixir Placenta, paano nakatulong sa kanya. Hello, Miss Michelle. Andiyan na po ba si Miss Michelle? Alam ko may work si Miss Michelle eh. Ayan. Hello, ma'am. Hello po. Good evening, believers. Good evening, Miss Climar. Ayan. Miss Michelle, can you share to us your journey with the Elixir Placenta? Actually po, wala naman po talaga akong serious na health concern kagaya po ng mga naunang nag-testify. So sa akin po talaga, sobrang na-amaze lang po ako sa Elixir kasi po, nung una ko po siyang nakita parang sa, sa GFAC na lalabas na yung bago nating product which is Elixir nga. So na-amaze po ako, na-curious ako kung paano nga ba talaga yung magagawa nito sa, sa atin. So yung sinasabi po na nakakabata, na nakakaganda, yung parang babata ka ng 20 years, parang ganun. So parang sabi ko, parang ang ganda i-try niya. Parang gusto ko siya i-try kasi syempre po, tumatanda na tayo. So gusto ko ma-experience yung kung gaano ba talaga ako magiging blooming pag tinake ko siya. So nung lumabas po yung product natin, talaga pong nag-avail ako para rin upgrade yung account ko. So nag-avail ako kasi yung ibang health concern ko naman po is natulungan na po ng ating Spirulina. So nag-avail po talaga ako para makita po kung ano po talaga yung magiging result nito para sa akin. So una po talaga, ang nakita ko po talaga sa kanya is yung yung one time po kasi may training si Mentor Krisha about sa yung experience sa Elixir. So ang pare-pares po sila ng sinabi na kuminis po yung sakong nila, yung mga sakong sa sa paa, yung malapit sa talampakan, na kuminis po at nawala yung mga dryness, yung mga parang bitak-bitak. So, yun din po yung una kong tinignan nung nag-take ako ng Elixir. Nakita ko talaga nga pong kuminis yung sakong ko na dati parang paan lalaki. So, natuwa naman po ako doon. Sabi ko, ay, totoo nga yung Elixir. Talagang nakakabata siya. So, doon pa lang natuwa na ako na talagang totoo yung sinasabi ng mga ibang queens na nag-testify din. And then, bago po kasi ako pumasok sa work, po talaga, yung habit ko po talaga yung bago ako pumasok sa work, pupunta po ako sa pinto, tapos may dala po akong salamin, magbubunot po ako ng mga white hairs, ganun. Kasi po medyo na itong lately po, nagkakaroon po akong white hairs dito po sa mga sa mga malapit sa noo dito po. So, yun nga po, napansin ko nung nagtitake na ako ng Elixir, parang wala na akong mabunot. Dati talagang, maalala ko man siya mga 2 days, 3 days, ganun. Meron talaga ako nabubunot talaga, hindi pwedeng wala. So, nung nagtitake na ako ng Elixir, wala na po ako mabunot na puti. Sabi ko, ay, ang galing talaga ng Elixir. Hindi talaga ako tumatanda. So, tuwang-tuwa na po ako doon pa lang. And then, mas na-amaze po ako nung nagkaroon po ako ng regla. So, siguro po, hindi naman po na magkaroon ng regla. Pero para sa akin po, sobrang nagulat talaga ako nung nagkaregla ako that time. So, ako po talaga is bago nagkaregla, sumasakit po talaga yung ulo ko ng 1 week. As in 1 week po talaga, sumasakit yung ulo ko. Tapos, pag nagkaroon po ako ng regla,
sumasakit ulit siya ng 1 week habang may regla ko kasi ayaw po talaga niya lumabas. So, ang gamit ko lang po talaga is panty liner. Halos years na po na panty liner lang yung ginagamit ko kasi nga po, hindi naman po siya lumalabas, sayang lang yung napkin. So, nagpa-panty liner lang ako and then one day na lang po talaga. Since po nung last year, nag-one day na lang po talaga yung regla ko. Pag dumadating siya, Monday lang, tapos 1 week masakit yung ulo ko, hindi ako nakakapasok minsan sa work. So, sayang yung kita dapat sa work kasi po, we are paying po every day po. So, minsan talagang nakakainayang pero wala kang magawa kasi hindi mo kaya dahil sa sobrang sakit ng ulo. And then, nung may regla talaga ako, nagulat talaga ako kasi parang sabi ko, ba't may regla ako? Hindi nga sumakit yung ulo ko. Tapos nung chinek ko po yung pills ko kasi po, ako, regular po ako nagtitake ng contraceptive pills mula po nung sa bunso ko. And then nakita ko nga talaga yung pills ko, nasa dulo na siya. Kasi pag nasa dulo na siya, yun na po yung sign na magkakaregla na ako. So nung nagkaregla ako na nagulat ako, ba't hindi sumakit ulo ko, doon ko pa lang na-check na nasa dulo na nga yung pills ko. So talagang na-amaze ako na talaga pong, yung wala kang nararamdaman, kala mo wala lang, pero bigla pala, nakaka-amaze. Nagkaregla ako nang hindi sumasakit yung ulo ko, first time nangyari. So yun po, tapos during po nung may regla ko, hindi rin siya sumasakit. Tapos nagkaregla po ako ng 3 days po talaga. And nagulat kahit po yung anak ko, nagulat po yung anak ko. Sabi ko, pengi akong napkin. Sabi niya, ba't magna-napkin ka? Panty liner lang ginagamit mo, sabi ng anak kong dalaga. So sabi ko, may regla ako, ang lakas. So parang yun po yung first day na nagkaregla ulit. Kasi po, tinanggap ko na po talaga sa sarili ko na sabi nila, na yan, sign of aging, parang papunta ka na sa menopausal stage kasi nga po, magpa-44 na ako that time. So parang inihintay ko na lang yung symptoms ng mga, kung paano ba mag-menopause kasi tinatanong ko din yung mga workmates ko kasi yung mga workmates ko po, yung iba sa kanila nag-menopause din at the age of 42, ganun, 43, kaya sabi ko, hindi imposible sa akin na ganun kasi sabi nga ng mother ko, mga 45 to 50 ka pa mag-menopause. Pero yun nga po, kasi nga, ganun yung mga, ng mga kasama ko. So, ina-expect ko na mag-menopause na rin ako. Hinihintay ko na lang. Pero sabi nga nila, yung symptoms daw po para mag-menopause is yung pinapawisan ka ng matindi kahit hindi naman mainit. So, hindi ko pa naman po nararamdaman yung sabi, hindi pa naman siguro ako mag-menopause, pero bahala na kung talaga. Siguro maganda na mag-menopause para wala na akong nararamdamang sakit ng ulo, sabi ko nga noon. So, na-amaze po talaga ako nung sa Elixir. Talagang talagang nagulat ako na hindi sumakit yung ulo ko before ng menstruation, tsaka habang may menstruation. And 3 days po talaga siya after more than 1 year. So, yun po. Yes. Ilang capsule ang tinake niyo po na Elixir Placenta? Bali, nagtatake lang po ako once a day lang po, at night po, bago po matulog. Bedtime. Nakailang bottles na po kayo ngayon? Naka-isa pa lang po actually, kasi hindi ko na po siya na-continue. Kasi po nag-spirulina rin naman po ako. Pero ganun pa rin po, kahit na po hindi ko pa siya na-continue kasi hindi pa nga po ako nakabili ulit. Ganun pa rin po yung effect sa akin na maganda na po yung pa rin ng menstrual cycle mo. Maganda na po yung menstrual cycle ko po. Ang galing. Masakit na ulo konti, pero hindi na po kagaya dati na talagang hindi ko kayang pumasok sa work. Ngayon po kahit na may regla ko, nakakapasok na po ako sa work. So doon pa lang po sobrang thankful na po sa Elixir. Yes, that's right. Kahit yung mga little things na ganito na kapag nagkakaroon ang women ng menstruation, nagkakaroon ng dysmenorrhea, parang ang happy na natin kapag walang dysmenorrhea sa ating menstruation. So, these little things can make women happy, no? Ayan. So, thank you very much for sharing, Miss Michelle. Ibalik natin sa spotlight ang ating mga nag-share for today. And let's also ask them, ano yung message nila for our GFox believers? Let's start off si Miss Grace Piano. Anong message mo for our GFox believers, Miss Grace? Ayun po, sa mga believers po natin na mayroon po same health problem, gaya sa akin na may bukol or sa iba po na may mga nararamdaman po, i-prioritize po natin yung health po natin. Diba? So, okay lang na hit natin yung goal natin, yung mga dreams natin, pero wag natin na hayaan na mapabayaan po yung health kasi yun po yung pinaka-importante. Ayan, that's right, no? Health is also wealth. So kung
if you really want to pursue things in life, so kailangan talaga ikaw mismo sa sarili mo mauna, no, na ayusin yung health, i-improve yung health mo. And this is also good as a jump start sa 2023 para sa ating lahat, no, na talagang i-improve ang ating health condition. What about you, Miss Pauline Benaventura? Yun lang po ang ma-share ko po sa believers is dadating po pala talaga tayo sa point na ang magiging goal na ng buhay mo is sincerely to help other people. Kasi syempre nung galing tayo sa mga traditional work, parang ang aim mo talaga nun is to be successful sa sarili mo, para sa sarili mo. Ngayon po nung na-experience ko po yung ang kabutihan ng Panginoon sa akin, lalo na sa akin through Elixir, doon ko po na-realize na pwede naman po pala tayong tumulong kahit na indirect help sa maraming tao. Kasi sa capability po natin, if mag-depend tayo sa capability natin, we cannot help everyone. Talaga po. Very limited. Di po ba parang sa relatives lang, friends, some close friends. Pero through Elixir, through GFAX, kaya po natin tumulong sa buong mundo. We can be an advocate of this product. Talaga pong magiging ano ba yung tawag doon? Magmamark po talaga sa mind at sa heart ng mga tao na hindi lang po pala doktor ang pwedeng magpagaling sa atin or hindi lang traditional medicine yung pwedeng magpagaling sa atin. So kami po, yun po yung aim namin ng family ko is to help other people. Hindi man direct na sa amin manggagaling yung help. By just sharing the product, napakalaking tulong na po yung pwede nating ibigay sa kapwa natin. Dito man sa Pilipinas yan, sa ibang bansa man yan. Kaya po nating tumulong. Huwag po nating ilimit yung sarili natin na hindi natin kayang tumulong. Lahat po tayo believers, lahat po nang nasa GFAX. Kumbaga, palakihin po natin, palawakan po natin yung horizons natin. And look beyond kung gaano po natin matutulungan yung to heal the world. Let us be an instrument of healing worldwide. Yun po. Wow, grabing advocacy, no? Yes po. That healing through all the world. Ayan. And if you were able to experience that great healing of Elixir Placenta, talaga namang it is very important to share to everyone. Yes, pero kung yes, hindi ka pa nakakagamit ng Elixir Placenta, you can still help. No, you can still help by sharing the testimonies that you have heard tonight, 'di ba? Kasi yung mga testimonies that we have heard tonight, it's really amazing na hindi din natin pwedeng i-confine lang ng sa atin lang, 'di ba? We also wanted to share to everyone na ay, alam mo ba yung experience ni Miss Grace Piano? Alam mo ba yung experience ni Miss Pauline, ni Miss Rosemira, Michelle, and ni Miss Venus, 'di ba? So parang napakaganda na i-share sa lahat, no, na hindi lang tayo yung nagkikip nung ganitong stories na ito, but Elixir is really an advocacy to help everyone that who are in need of health. Ayan. Next naman, tawagin natin si Miss Miriam. Ayan. Nandiyan pa ba si Miss Miriam? Dito pa po. Ayan. Sige po. Can you share to us or what message can you give to our GFAX believers? Okay, sa lahat po ng believers, I believe po na hindi lang po tayo for income dito, no? So, kasi kung yun din lang ang magiging purpose natin is to have income, mabilis po tayo drain, mabilis po tayo mag-give up. Pero kung gagawin po natin yung mission natin, yung purpose natin, kung bakit tayo natin gagawin, yung i-share yung product natin is to help talaga. Gawin natin yung mission natin na maging instrument tayo para mag-heal nga talaga yung world. Yung sinabi nga kanina ni Miss So talaga tayo, gawin natin yon na maging inspirasyon, na magbigay tayo ng solusyon, magbigay tayo ng pag-asa, lalo na sa mga tao na may mga health concerns. Kaya nating abutin yung mga yan. Kaya nating spread yan. Madami tayo. Tayo, to conquer natin yung world para ma-spread natin yung kagandahan ng product na meron tayo. So, yun lang po.
Ayan. Thank you very much, Miss Miriam. Merong question dito na isingit ko lang. Safe po ba si Elixir sa mga breastfeeding moms? Okay, so for breastfeeding moms po, no, or pregnant women, si FDA talagang recommended niya not to take it. Okay, because there are some sensitive pregnancy, meron din pong mga sensitive na babies that could also hindi ayaw nating dumating sa point na yon na may mangyari sa kanila. However, since this is a food supplement, safe naman po siya, but it is also at our own risk. Okay? So si FDA and even the company, we try na hindi muna because there are some sensitive na mga pregnancy, ganyan, sensitive moms, and also the babies as well. Okay? Now, let's proceed naman kay Miss Rosemira. What is your message to the GFAX believers? Hello po. Ayan po, message ko po, gawin po natin mission yung pagtulong po sa kapwa po natin. Hindi lang po sa pagpapalago ng negosyo, kundi gawin po natin mission yung makatulong sa kapwa at sa marami pa pong nangangailangan. Tapos may isa po akong verse na nasabihin po, ano po, 1 Corinto 10 verse 13 po. Walang pagsubok na dumadating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ayun lang po. Thank you. Amen. Totoo nga naman, that the Lord will really provide things for us para malampasan natin yung mga pagsubok sa buhay. Yes po. And last but not the least, si Miss Michelle, what is your message to the GFAX believers? So yun po, para po dun sa mga hindi pa po nakaka-experience ng Elixir, sana po hindi po natin isipin yung price, isipin po natin yung benefits na makukuha natin dito kasi paano po natin siya ma-market or ma-share sa ibang tao kung tayo mismo po is hindi pa natin na-experience. Kaya mas maganda po na ma-experience natin kung anong kagandahan ng product para po ma-share natin at makatulong po tayo sa kapwa natin. And isa pa nga po, mas masarap po yung masabihan ka na bumublooming ka na. So, yun po isa po sa kagandahan ng Elixir, talagang makikita nila po yung yung changes na nangyari sa iyo pagka nag-use ka ng Elixir. Talaga pong makikita nilang bumata ka ng konti. So, continue using for our product lang po para po ma-continue rin natin ma-share yung product, anong sa ganda ng product natin na binigay sa atin ni Lord. So yun po, thank you. Exactly. Ang ganda ng sinabi ni Miss Michelle, na huwag tayong manghinayang. If we really think, if we have heard the stories na na-amaze talaga tayo about Elixir Placenta, let's try it, no? And we will also be the next one na magte-testify kung gaano kaganda ang ating product ng Elixir Placenta. And yes, we still have promos until now, no? And sa mga pupunta po, no, sa ating event, sa ating success rally, abangan ang pa-promo ni GFAX. No? So, we really do hope that this Elixir Placenta will really reach out a lot of people that who are really in need of help. Okay? And lahat ng mga nakakarinig ngayon, lahat ng mga GFAX believers na kasama natin ngayon, you are all an agent of change. Okay? Lahat po kayo, lahat po tayo ay agent of change. Lahat ng mga nakarinig, dapat kailangan ibahagi din po sa ibang tao ang good news na ito na dulot ni Elixir Placenta. Ayan, so thank you very much everyone. I hope everyone really enjoyed this hour segment that women health matters. Napaka-importante talaga ng health ng women, and thank you everyone for attending. Thank you Miss Grace, Miss Pauline, Miss Miriam, Miss Rosemira, Miss Michelle, and si Miss Carlene. Sana hindi natin siya nakasama ngayon. And a lot of our GFAX believers are also saying thank you po sa inyong lahat. And thank you to all the participants that we have for today. We'll just have a photo sa ating mga nandito, no? So let's look at the camera and let's smile. 1, 2, 3, smile! Ayan. Alright, that's good. Okay, so thank you everyone, and magkita-kita po tayo. Tomorrow, meron po pala tayong product training. 3 p.m. po yan ng AM Fit and ng Coffee. Okay,
Ayan, Fit Coffee and Milk Tea. Okay, so we'll see each other again, GFAX Believers, at 3 p.m. Okay, so thank you very much daw po for the informative testimonials. Okay, again, thank you all and have a great night. Bye-bye, everyone. Thank you po. Thank you, believers. Thank you.